Naniniwala ho ba kayo mga kapatid that God is in control? Ang tawag po dyan sa theology, sovereignty ng Diyos. Nothing sits outside the sovereignty of God. Walang bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi alam ng Diyos. Walang nangyayari sa mundong ito na hindi po kontrolado ng ating Panginoon. Because our God is our ultimate ruler. Ang Diyos natin, He controls the big events, He controls the little events, He knows the good events, and He even knows the bad events. Ang Diyos natin, kahit minsan inaalaw niya na dumaan tayo sa pagsubok, dumaan tayo sa hirap, ang Diyos natin ay hindi brutal at cruel na inaalaw ng Diyos yun para tayo ay pahirapan. God is not evil, but He can use evil for good. Nawala lang ako ng 2 linggo, nakalimutan nyo na mag-amen. Hallelujah. In fact, yung nangyari kay Joseph sa Genesis, naalala na po ninyo yon? Doon sa Genesis, si Joseph ay nahirapan, may dream na nilagay ang Lord sa kanya. Alam niya yung mangyayari sa kanyang future, pero hindi naging straight line yung kanyang journey. Dumaan siya sa hirap, dumaan siya na inalipusta siya, binenta siya, pinahirapan siya, inakusahan siya. Pero at the end of that journey, ang sabi mismo ni Joseph sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, you meant it for harm, but God meant it for good. Ginamit nyo yan para ako'y saktan, pero ginamit ng Lord yung inyong intensyon for good. Everybody say, God meant it for good. Anong ibig sabihin ng God meant it for good? Ang sinasabi lang ni Joseph, God did it on purpose. Alam ko maaaring ang desire ninyo ay saktan ako, patayin ako, pero ginamit ng Lord yung masamang pangyayari na yan na ginawa nyo sa akin. It may look random, but God did it on purpose. So, hindi ako basta maswerte na nakaligtas. Kasi ang luck, madalas natin sabihin yan, good luck. Pero ang luck doesn't exist under God's sovereignty. Walang swerte pagdating sa sovereignty ng Diyos. Pinagpala, hindi swinerte. Kasi kapag swinerte ka, sino papapurihan mo? Pero kapag pinagpala ka, Diyos ang papapurihan mo. So, ibig sabihin mga kapatid, luck doesn't operate in God's sovereignty. Kaya nga ang mga Kristiyano, we are blessed because God is sovereign. We are blessed because God is in control. Sometimes hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari sa atin ang mga nangyayari sa atin. Hindi natin maunawaan kung bakit magpapasko na tinanggal ka pa sa trabaho. Hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari ito sa ating pamilya, na walang ka ng mahal sa buhay sa season na dapat nagsasaya ka. Because sometimes, yung mga aksyon ng Diyos at yung mga inaalaw ng Diyos sa buhay natin, it doesn't make sense to us. And sometimes tinatanong natin ang ating Panginoon, kung naalala niyo yung preaching ko 2 weeks ago, that sometimes we are asking God, Lord, ba't mo hinayaan na mangyari ito sa amin? Because sometimes, yung mga nangyayari sa buhay natin, it doesn't make sense. And we conclude that since what happened to us doesn't make sense, kinukonclude natin that God doesn't make sense. And by the way, do not expect God to make sense. He was not supposed to make sense to us. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ni pastor ngayon. Ibig sabihin, huwag ka nang masurpresa if God doesn't make sense. He's not supposed to make sense. Minsan talaga nakakalito yung pamamaraan ng Panginoon. Minsan talaga parang illogical yung pamamaraan ng Diyos. Yung mga plano ng Diyos parang hindi ma-conceive ng ating finite minds. And sometimes yung mga action ng Lord doesn't add up. Pero ang guarantee at assurance natin, the ways of God is higher than our ways. God's way is always the right way.
You have to understand, hindi man paraan natin, direksyon natin, kalendaryo natin, o plano natin ang nasunod, ang pinaka-importante, alam natin na ang Diyos ay may control na anumang bagay na pinagdadaanan natin, anumang lugar na kung saan tayo naroroon, nothing sits outside the sovereignty of our God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kahit hindi mo makita ang kamay ng Diyos, hindi ibig sabihin nagmamaang-maangan ang Diyos sa iyong sitwasyon. Kung hahanapin mo lang, makikita mo. Minsan, yung pamamaraan ng Diyos parang sa physical eye, parang contrary o hindi yun yung magiging ending. Because sometimes, sa mga panahong naghihirap ka, hinahanap mo yung Diyos, hindi mo makita. Nangyayari ho ba yan? At kapag nag-e-expect kang magsasalita ang Diyos para i-explain niya yung sarili niya kung bakit ito nangyayari, hindi nagsasalita ang Diyos. In fact, pag may problema ka, mas madaldal pa si Satan kesa sa Diyos. True? Si Satan laging nagsasalita, iniwan ka na ng Diyos, kinalimutan ka na ng Diyos, walang Diyos. Ikaw naman, Lord, speak to me. Lord, cooperate please. Lord, urgent na to. Lord, emergency na to. Where are you? Where are you, God? Where are you? At kapag wala kang preconceived decision na magtiwala sa Panginoon kahit hindi mo siya makita, kahit hindi mo siya mahagilap at parang hindi mo siya maramdaman, susuko ka at iisipin mong kinalimutan ka na ng Diyos kasi hindi mo siya makita. Pero hindi porkit hindi mo siya nakikita, hindi gumagalaw ang Diyos. In fact, my advice to you is this. If you cannot see God, trust God even more. Trust God even more. Kapag hindi mo siya makita, mas lalo ka magtiwala kasi alam natin na ang Diyos ay may plano. Alam niyo ba na kahit ang Diyos may mga nililihim talaga sa ating intentional para turuan tayo magtiwala sa Diyos. Lagi ko ito ina-example, no? Kapag kinakasal kayo, di ba nag-aaido kayo dun sa inyong mapapang-asawa? Sasabihin ng pastor o ng pare, do you accept Jenny to be your lawful wife? To have and to hold in sickness and in health until death do us part? And then the groom will say, I do. Alam mo, buti na lang, si Lord hindi sumisingit. Bago ka sumagot, sasabihin ng Lord, teka lang ha, bago ka mag-I do, for the next 5 years, ito pagdadaanan nyo. Pakita ko lang sa'yo, okay? Na yung mapapang-asawa mo, ganito yan. Na yung mapapang-asawa mo, tumutulo laway niyan. Humihilik yan sa gabi ng kasinlakas ng truck. At ito ang mga pagdadaanan nyo, rurupok ang inyong relationship, matitest ang inyong finances, matitest. Siguro, hindi ka na mag-a-aido kagad. Kung buti na lang talagang sinasadya ng Lord na hindi ipaalam sa atin. Kasi gusto niyang magtiwala tayo sa bawat hakbang na meron tayo. That sometimes, sabi ng Deuteronomy 29:29, the secret things belong to our God. Na even our God has secrets. Minsan may mga wini-withhold siya sa atin. Hindi dahil may gusto siyang patunayan, hindi dahil gusto niyang tayo ay takutin, kundi may mga secrets ang Diyos na gusto niyang tayo mismo ang makatagpo kung paulit-ulit tayong magtitiwala sa Panginoon. So, I'm going somewhere, pero what I'm trying to say is this. Ang Diyos, hindi tayo kailangan para manatiling Diyos. Correct? Hindi kailangan ng Lord si David para patayin si Goliath. Pero nakipag-partner si Lord kay David para i-defeat si Goliath. So, God will never cease to be God kapag hindi ka sumamba sa Kanya. God will never cease to be God kapag hindi mo siya makita. God will still be God. Magtiwala ka man sa Kanya o hindi. Correct? So let me just tell you this. Hindi lang Diyos kailangan ang tulong mo. Just in case. Na minsan sinasabi natin, Lord ha, nagsimba ko. Baka naman.
Lord, nagsimba ako sa first week ng December, so I expect something good to happen to me all throughout the week. Because ang expectation ng maraming tao, if you do good, God will do good to you. Kaya minsan it doesn't make sense kasi gumawa ka naman, nagsimba ka naman, doon ka pa nagka-problema. Kaya sometimes nalilito ka, nakukonfuse ka kasi iba yung pamamaraan ng ating Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo, pero iniimbitahan ka ng Diyos na makipag-partner sa Kanya para ma-execute at ma-enforce ang kalooban ng Panginoon dito sa mundong ito. So question, gusto mo bang maranasan ng victory? Gusto mo ba na magkaroon ng maayos na takbo ang iyong buhay, kapatid? Gusto mo bang matapos na yung buhay mo na lagi na lang discouraged at defeated? Gusto mo bang tanggalin na ng Lord at wasakin na ng Lord yung unproductive cycle, yung vicious cycle na tumali sa atin for many years? Makipag-partner ka sa Diyos. Imbitahan mo ang Diyos. Kahit hindi mo siya nauunawaan minsan, makipag-partner ka sa Kanya, magkaroon ka ng desisyon na, Lord, ano mang mangyari, kahit hindi ako sure sa ano mang kakahinatnan ng 2023, I want to partner with you that your will be done on earth as it is in heaven. Make a decision to put your faith to the next level. Especially this 2023. I want to invite our entire global family. I don't want to judge anybody or condemn anybody, but what I'm trying to say is this. I want to invite you. Gusto mong maranasan ng greatness at goodness at faithfulness ng Panginoon, makipag-partner ka sa Diyos. Itaas mo ang level ng iyong pananampalataya kasi si Lord, gusto niya magkaroon ng personal relationship sa iyo. Let me repeat, hindi lang functional relationship. Gusto niya personal relationship. Kasi yung relationship mo dun sa barbero mo, functional. Basta nakakapagbayad ka, nagugupitan ka, tapos na. Correct? Yung relationship mo sa magtataho, basta madamihan niya yung arnibal, lagyan niya ng sago, at makapagbayad ka, everyday yan. Meron kayong relationship, pero functional lang. At kapag wala yung magtataho, parang hindi kumpleto araw ko. Amen? Kasi yung function nawawala eh. Pero ang Lord hindi niya gusto na magkaroon ka lang ng functional relationship na magsisimba ka every Sunday, uuwi, magpipray, mag-aantay ng sagot. Okay lang yon. Pero gusto ng Lord, personal relationship. Hindi niya lang gusto na magkaroon ka ng functional relationship, kundi mas maigting, mas malalim, mas close na relationship sa iyo. Do you understand? Even Jesus Christ. Si Jesus Christ, meron siyang 70 disciples, meron siyang 12 disciples, meron siyang 3 disciples. So palapit ng palapit, pa-close ng pa-close. So may mga alam si Peter, James, and John na hindi alam ng 12 disciples. May mga na-witness si Peter, James, and John na hindi na-witness ng 70 disciples. May mga Christians na nawi-witness ang galaw ng Diyos na hindi nawi-witness ng karamihan. Alam niyo kung bakit? Hindi lahat may personal relationship. Maraming may acquaintance relationship sa Diyos, pero walang deep, malalim na relationship. So, in this message, I want to invite you to have a deep relationship with God. Personal relationship with the Lord. Hindi lang relasyon na pang surface lang, kundi malalim na relasyon sa Panginoon. Probably yung katabi mo ngayon na hindi mo kilala, ang alam mo lang sa kanya, yung buhok niya itim, yung buhok niya bagong reband, kakatanggap lang, pastor, ng Christmas bonus. Alright? Ang alam mo may salamin siya, ang alam mo nasa 20 siya, ang tawag doon surface. Mababaw na relationship. Hindi katulad ng pagkakakilala mo sa asawa mo, alam mo ang favorite niya, alam mo kung magugustuhan niya o hindi, alam mo kung ano ikagagalit niya, alam mo kung ano ikakasay niya. Bakit? Personal. Malalim ang relationship. Amen. So, kilala niyo ba si Michael Jordan? Sino nakakilala kay Michael Jordan? Uso, bata pa. Okay. Stephen Curry. Mga Stephen talaga, pogi talaga yan. Okay. Sino nakakilala kay Stephen Curry, for example? Okay.
Sino nakakilala sa akin? Taas kamay. Okay. Okay, marami nakakilala sa akin. Mas sikat pala ako rito kaysa kay Stephen Curry. Hallelujah! Okay. Marami sa inyo kilala ako sa surface. Kung ano napapanood nyo sa YouTube, kung ano nakikita nyo sa Facebook, kung ano ginagawa ko sa stage. Pero si Jenny, she knows everything about me. So it's one thing to know about Stephen, it's another thing to know Stephen. And many of us knows about God, but doesn't really know the Lord. Kasi walang deep relationship. Amen? Gusto ng Lord na magkaroon ng intimate, malalim na relationship. Kung paano si Adam and Eve, nung nilikha sila ng ating Panginoon, ang sabi ng scripture, si Adan, nung siya palang mag-isa, ang sabi ni Jesus, ng Lord sa kanya, it's not good for a man to be alone. I will find a suitable partner for him. Kasi gusto ng Lord na tayo ay magkaroon ng, ang Diyos hindi siya against sa relationship. He wants us to have relationships. Pastor, February na ba gusto niyo ba ang relationship pinag-uusapan natin? Amen. At katulad ni Adam and Eve, katulad namin ni Jenny, at katulad ng marami mag-asawa sa inyo na may romantic relationship. Hindi porket natutulog kayo sa isang kwarto, romantic ang relationship. Kaya romantic ang relationship ninyo because you spend time with each other. And every time may kinakasal ako, meron akong counseling na ginagawa. At lagi ko sinasabi sa kanila na, paano mo siya nakilala? Lagi ko inugat, paano niyo siya nakilala? Kasi gusto kong ipaintindi sa kanila na yung kanilang desisyong magpakasal, hindi basta paggising nila, magpakasal na tayo. Na-build up yung relationship mula pa sa pagkakaibigan hanggang pagkakaibigan. Hallelujah. Praise the Lord. I'm tahimik na 11 a.m. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid na may progression yung kanilang relationship hanggang dumating sila sa tagpo at sinabi nila, ikaw ang dadaling ko sa dambana kasi ikaw ang binigay ng Panginoon sa akin. Katulad ni Adan, ang sabi ng Lord sa kanya, I will make a suitable helper kasi alam ng Diyos, He cannot function on His own. Kaya niya nilikha si Eva para maging partner. Si Lord nag-design ng perfect counterpart. Pansinin niyo, yung ibinigay kay Eva, hindi nanay. Hindi sinabi ng Lord, malungkot si Adan, bigyan natin ng nanay. Kasi madalas sa atin, pag malungkot, ang sagot, nanay, mama. Amen? Hindi binigay nanay. Napansin niyo? Hindi binigyan ng manager. Hindi binigyan ng boss. Hindi binigyan ng maid. Ano binigay? Suitable helper. Alam niyo, ang Hebrew word ng helper, ezer. Ezer. E-Z-E-R. Ezer. Yung iba namang partner natin nakaka-ezer. Right? Nakaka-ezer. Pero yung binigay kay Adam, ezer. Nang ibig sabihin is suitable helper. However, nung silang dalawa na, may relationship sila, intimate sila sa kanilang relationship, pero hindi lang yung relationship nila sa kanilang dalawa ang mahalaga, kundi yung relationship nila sa Diyos ay mahalaga rin. Na ang Lord nagbigay ng instructions sa kanila, okay, I am a generous God, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng puno dito sa Garden of Eden, pwede ninyong kainin lahat ng bunga except for one. Anong ginawa nila? Yung kaisa-isang bawal, yun yung kanilang kinain. At doon pumasok ang kasalanan, doon pumasok ang kamatayan, at lahat tayo ngayon ay nagsasuffer. Correct? Pero this is interesting kasi ang sabi ng scripture, na nung nagkasala sila, nung dumating ang ating Panginoon, sinabi sa Bible ang pinakaunang tanong in all of scripture. Ang pinakaunang tanong sa Bible, where are you? Alam niyo ba na ang pinakaunang tanong sa New Testament, where is He pertaining to Jesus? Ang unang tanong sa Old Testament, where are you? That's the problem, na wala sila. Pero ang solusyon sa New Testament, where is He? Jesus. The solution to what happened to Old Testament. Make sense? So tinanong ng Lord si Adam, nasan ka? Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasan sila. Alam ng Diyos kung nasan sila. Because God is in control. He is all-knowing. Alam ng Diyos kung nasan sila, pero hindi porket tinatanong sila ng where are you, hindi alam ng Diyos kung nasan sila.
Amen? Kaya nagtanong ang Diyos ng where are you? Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan sila, kundi gusto ng Lord ipaintindi sa kanila that you are lost in my presence. That because you sinned, you created a distance between God's holiness and righteousness because of your sinful act dahil sa iyong ginawa. It was asked for them to realize that you are lost in His presence. Kasi si Adan at si Eva, nung sila'y nagkasala, nagtago sila at kinover nila ang kanilang sarili sapagkat na-realize nilang sila ay hubad. And by the way, let me just tell you this. Because of our sin, most Christians are trying to hide and cover their sin. But let me just tell you this. You cannot cover your sin and shame on your own. Because Jesus came 2,000 years ago, not just to cover your sin, but to wash your sin. That's why ang good news ay good news. That's why ang gospel ay good news. Hindi dahil ang Diyos nagbigay ng band-aid solution sa sinful humanity. Kaya good news ang gospel because when you accept Jesus as your Lord and Savior, you become a new creation. The old has gone and the new has come. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na anong na-achieve mo, kahit gaano kataas ang iyong pinag-aralan, kahit gaano karami ang pera sa bank account mo, kahit nakuha mo na yung bonus mo, kailangan mo pa rin si Jesus sa iyong buhay. Mas kailangan mo si Jesus kesa sa internet. Mas kailangan mo si Jesus kesa sa Facebook. You need Jesus. You need God in your life. And my invitation to you is for you to realize na kahit maganda ang takbo ng buhay mo ngayon, kailangan mo ng Diyos. At kailangan mong mapalapit sa Panginoon. At kailangan mo mag-spend ng time para ang relationship mo sa Diyos ay mas lalong lumalim. It is important that all of us will have a personal relationship with the Lord. Let me repeat. Napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay hindi lang religious. Kailangan meron kang personal relationship sa Diyos. Kailangan ang relationship mo kay Lord hindi lang functional na kapag nanalangin ka, sasagot siya. Gusto niya magkaroon ng deep personal relationship. He wants you to know Him deeper. Mas malalim. And just when I thought na malalim na pagkaunawa ko sa Panginoon, mas lalong ipinaalala ng Panginoon sa akin na hindi mo maiki-claim na kilala mo na talaga ang Diyos. Because marami akong kilala na dahil sa yaman nila, dahil sa achievements nila, dahil sa mga bagay na na-accomplish nila sa buhay, wala na silang panahon na hanapin ang Diyos. Mas gusto lang nilang hinahanap sila ng Diyos. Pero ayaw nilang hanapin ang Diyos. Alam mo ang tawag ng Bible sa mga tao na walang panahong maghanap sa Diyos? You'll be surprised. Ang tawag ng Diyos diyan, kayabangan. Psalms chapter 10 verse 4. In his pride, the wicked man does not seek Him. In all his thoughts, there is no room for God. What a convicting word. Na sinasabi ng scripture, yung mga wicked, dahil sa kanyang kayabangan, walang lugar ang Diyos sa puso niya. Walang lugar walang lugar si Lord sa kalendaryo niya. Walang pwesto ang Diyos sa puso niya. Na parang gusto niya lang hanapin yung dreams and goals and success, kung paano matutupad ang aking pangarap, pero hindi niya pinursu yung purpose ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga at napaka-importante po na tayo hindi lang natin pinupursu yung dreams natin, kundi yung purpose natin. Kasi kapag dreams mo ang nagdadrive ng buhay mo, papunta ka lang dun sa pangarap mo. And you will realize na madalas tayo, kapag na-achieve mo na yung success doesn't feel successful kapag wala si Lord. Wala si Lord eh.
Hindi mo siya hinanap. Ang pinurso mo lang yung pangarap mo na magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng pamilya. Maganda po ang lahat ng bagay na yan. Hindi ko po sinasabing mali ang mangarap. Pero dapat yung purpose ang habulin natin. Lord, ano ang purpose mo sa aking buhay? Bakit ako nakapagtayo ng negosyo? Anong purpose mo? Bakit construction yung nature ng aking business? Bakit sa restaurant business ako? Bakit nandito ako sa trabahong ito? Bakit mo ako ginawang artista? Sana all. Ano ang purpose, Lord? Yun ang lagi mong tanungin eh. Lord, hindi aksidenteng nandito ako eh. Hindi aksidente na ako ay engineer at Kristiyano. Hindi aksidente yung maraming engineer, pero may mga engineer na Christian. Maraming architect, pero may mga architect na Christian. Hindi po aksidente na ikaw ay Kristiyano at nag-iisang Kristiyano sa iyong pamilya. May purpose ang Panginoon kung bakit ngayon inaalaw. Kung kaya't ako po ay naghihikayat sa bawat isa sa atin, na sana naman, ilagay natin sa prioridad yung magkaroon tayo ng personal na relationship sa ating Panginoon. Sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, na ang priority natin napakahalaga? At yung sequence ng ating priority, napakahalaga. Sequence matters. The first must be the beginning. Kung ano yung dapat number one, yung dapat ang number one. Correct? Kasi kapag mali ang sequence, sira lahat. Kapag mali ang sequence, disaster. Pag nagbotones ka ng polo, mali ang unang botones, mali na lahat. So yung una, pinakamahalaga. Amen. And even God, even ang Diyos natin, He knows how to prioritize. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, sa day one, hindi unang nilikha. In case you don't know, sa day one, hindi tao ang unang nilikha. Alam niyo po ba kung pang ilang araw tayo? Day 6. At pagkatapos ng day 6, nagpahinga ang Panginoon. Ibig sabihin, tayo yung pinaka-finale. Sabihin mo sa katabi mo, pang-finale ka. Pang-ending ka eh. Amen? Pang-ending ka eh. Imagine niyo kung ang Diyos hindi marunong mag-priority. At inuna ka muna niyang nilikha bago oxygen. Kahit gaano ka kaganda at kahit gaano kamahal ang skincare mo, patay ka. Pag wala kang oxygen, correct? Buti na lang ang Diyos marunong mag-prioritize na alam ng Diyos, wala pang bagay na makakapag-sustain sa iyo. Kaya inuna niya muna yung halaman, yung hayop, yung oxygen, yung lahat ng meron sa mundo. At sabi ng Lord, nung finish na lahat, ilagay mo na ang tao. May sequence. Imaginein mo kung ikaw yung inuna. Tapos nung nauna ka na, Lord, may nakalimutan kaya? May nakalimutan ka buyag. Ay, oo nga pala. Sorry, wala pang oxygen. Isipin nyo kung gaano ka-disastrous kapag mali ang order of priority. Kung gaano ka-disastrous kapag inuuna mo yung dapat hindi mo inuuna. Kaya ang sabi ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness. And all, everybody say, and all these things will be given to you as well. Ang ganda nitong praise na to, all these things. Sino sa inyo gusto nyo makakuha yung all these things? Actually, pag tinignan mo ang Matthew 6, alam mo kung ano all these things? Damit, pagkain, basic need. Sino sa inyo gusto nyo magkaroon ng basic needs that all these things will be given to you? Correct? Pero ito ba yung nauna? Ito ba yung nauna sa verse? Balikan nga natin yung una. Matthew 6:33. But seek first. Ang ginagawa natin, yung all these things, nilalagay mo sa unahan. Tapos nilalagay mo yung seek first. Tapos nag-expect ka ng blessing. Parang gusto mo munang malikha ka bago oxygen. Inuuna mo yung karwahe bago kabayo. Yung iba dyan, alas stress pa. Hindi. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga ng prioritization. Amen? And I'm not here
to judge your priorities because if you don't know, your actions, mga kapatid, are the result of your priorities. At marami sa atin nagsasabi, Pastor, wala akong panahon sa Diyos. Pastor, masyado akong busy sa Panginoon. Pastor, masyado akong busy sa maraming bagay. Napapabayaan ko na yung pamilya ko, napapabayaan ko na yung trabaho ko. Marami tayong naririnig na ganyan dahilan. At para sinasabi natin, Lord, Pastor, ipag-pray mo naman ako na magkaroon ako ng commitment sa Diyos, magkaroon ako ng commitment sa family ko, magkaroon ako ng commitment para sa negosyo namin, sa business namin, sa trabaho natin. We don't have a commitment problem. We don't have a commitment problem. We have a priority problem. Hindi commitment ang problema natin. Ang problema natin, we don't know how to prioritize. Seek first His kingdom and all of His righteousness, and all these things shall be added unto you. My premise is this. God wants to have a personal relationship to you, and all these things will be added unto you. And contrary to popular belief, hindi po kailangan ng magic formula para maging close kay Lord. Hindi kailangan tapos ka ng theology para maging close ka kay Lord. At marami sa atin ang nadaya ng katotohanan na ang Lord nagsasalita lang sa mga spiritual na tao, sa mga pastor, sa mga teacher, yung may spotlight sa harapan, may microphone sa kanilang kamay, doon lang nagsasalita ang Panginoon. No, nothing could be further from the truth. He wants to speak to you. He wants you to draw yourself to Him. Gusto niyang mapalapit ka sa Kanya. Gusto niyang magkaroon ng personal relationship sa iyo. That every time you open your Bibles, He will make Himself known to you. Na nakikilala mo siya ng mas malalim. Kung paano pag binabasa mo ang chat ninyo, nung hindi pa kayo magjowa, nakilig ka. Kumain ka na ba? Alala niya talaga ako, busy siya, pero may time siya sa akin para mangamusta. Kaya ngayon, nagagalit ka, di ba? Kasi buong araw hindi siya nag-text sa'yo kahit isang beses, pero priority ka daw niya. May kilala ba kayong ganyan? Sasabihan kang mahal ka pero hindi ka priority? Huwag na kayo magsabing mahal nyo kung hindi nyo naman kaya prioritize. Sabi mo sa katabi mo, ikaw nasa pool, no? Tapi ka ni pastor. Sasabihin sa atin ni Satan, huwag ka na magbasa ng Bible, huwag ka na manalangin, para lang yan sa mga pastor. In fact, may mga religious organization na hindi talaga nila inaalaw yung member nilang humawak ng Bible. Because yung Bible daw na yan, ang pagbabasa niyan ay para lang sa mga espiritual, para lang sa mga taong may kaalaman, para lang sa mga spiritual folks, sa mga taong may microphone sa kanilang dibdib. Taktika ng kaawayan. Taktika ni Satan yan kasi kapag nagbasa ka ng Bible, kapag nilubog mo ang iyong sarili sa salita ng Panginoon, makakatanggap ka ng guidance, makakatanggap ka ng direksyon, makakatanggap ka ng clarity, makakatanggap ka ng encouragement, makakatanggap ka ng insights. Kaya sabi ni Satan, huwag mong basahin yan. Kasi alam ni Satan, gaganda buhay mo kapag sinunod mo ang salita ng Panginoon. Kaya gagawin ni Satan ng lahat para huwag mong basahin. Gagawin ni Satan ang lahat para wag kang pumunta ng church, manood ng online, makinig ng podcast, makinig ng preaching, at habang nakikinig ka ng preaching, may magno-notify, magte-text yung crush mo na matagal nang hindi nagte-text sa'yo. Para ilayo ka sa katotohanan kasi alam ni Satan kapag binasa mo ang kanyang salita, your life will never be the same again. Even Jesus emphasized it nung siya'y tinutokso ni Satan. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the Word of God. Ang salita ng Panginoon po, mga kapatid, ay napakahalaga, and I say this with respectfully. Huwag kayong magbabasa lang ng Bible every Sunday. I encourage you, buy your own Bible. Buy your own. Or to the very least, mag-download po kayo sa inyong laptop or sa inyong cellphone. Because I want to encourage you, because I've been hearing this all the time. Pastor, maraming salamat sa preaching mo. Lumago ako sa pananampalataya ko. Pastor, thank you so much sa mga preaching mo sa YouTube.
talagang nakilala ko ng mas malalim ang Panginoon. Okay din yun. Pero mas gusto kong makilala mo si Lord sa iyong sariling devotion kesa lang sa podcast na napanood mo. Kasi nga personal eh. Hindi mo na ako kailangan bilang third party. Kung mananalangin ka, direkta ka na sa Diyos. Hindi mo na kailangan dumaan kay Mama Mary. We respect Mama Mary. Pero hindi mo na kailangan dumaan sa kahit anong saints. God is inviting you. Come to Him directly. Have a personal relationship sa Lord. Yun nga problema ko, pastor eh. Pag nagbabasa na ako ng Bible, mga isang verse pa lang, tulog na ako. Ang boring, pastor! Sino sa inyo mga ganyan? Alam niyo, meron akong kaibigan, di ko alam kung nandito siya sa service na to. Meron akong kaibigan sa Malabon before. Laking Malabon po kasi ako. No? Mahilig kami mag-basketball. No? At pagkatapos namin mag-basketball, usually, tumutuloy ako sa kanila para magtanghalian, uminom ng tubig, whatsoever. And nung time na yun, after namin mag-basketball, by the way, huwag kayo mag-expect na magaling ako mag-basketball, ha? Hindi ako magaling mag-basketball, please lang. Lahat yun ay anointing lang. Okay? One time, pag uwi namin, yung nanay nung best friend ko na ito, nagluto ng masarap na tanghalian. Sabi niya, Stephen, dito ka na kumain. Ako naman, dahil isang payatot na gutom, kumain naman ako, dinamihan ko talaga yung kain ko. Siguro mga nakatatlong rice ako, 4 na rice. Sobrang busog na busog ako. Pag uwi ko ng bahay, yung nanay ko, nagluto din pala. At dahil ayoko ma-offend yung nanay ko, sabi ng nanay ko, alam kong gutom ka. Kumain ka na. Hindi ko sinabing kumain na ako. Hindi ako sinabing kumain na ako. Pinilit kong kumain ngayon. Habang kumakain ako, dun sa kabilang bahay, ang bilis ko. Dito sa aming bahay, ang bagal ko. Naalata ko ngayon na nanay ko. Sabi niya, bakit parang wala kang ganang kumain? Siguro kumain ka na, no? Opa! Alam niyo kung bakit minsan wala tayong kagana-gana sa salita ng Panginoon? Kasi nabusog ka na sa ibang bahay. May ibang bumusog sa'yo. So ang tanong ko, sinong bumubusog sa'yo? Kung bakit pagdating sa Word of God, wala ka ng gana? Kailangan natin ng pagkain, kapatid. Amen? And maganda po na nakikinig tayo ng preaching, nakikita natin ang Word of God sa screen. Pero wag naman po kayong kakain once a week lang. Sino po sa inyo, kaya nyo makasurvive na ang kain lang ninyo? Pastor, yung diet ko kasi ngayon, OMAW. 1 meal a week. OMAW. Isang linggo, isang beses na ako kakain. Na-late pa, di ba? Kalahati lang, snack na lang. Konti lang yung nakain, ano? No, hindi natin yan, hindi po mali, ha? Hindi ko sinasabing mali. Sinasabi ko lang, dagdagan mo. Kung paano kapag ka sa bahay, kumakain ka 7 beses sa isang araw, sana ganun din tayo sa ating pagkain. May dessert pa, ganyan. Pagdating sa Word of God, wag nating katamaran ito, mga kapatid. Kasi kung paano yung katawan natin hindi kumakain, walang nourishment, ang spirito mo ganun din. Hindi porket mataba tayo physically, ay mataba ang ating spirito. Maraming malnourished na Christians. Amen? Pastor, grabe ha, December na December ha. Amen? And madalas may kilala nga po ako, mas madalas pa kumain yung ego kaysa sa spirit. Yun nga, Pastor. Pero, Pastor, nagbabasa ako araw-araw. Nagbabasa ako. Alam niyo po ba, mga kapatid, na hindi porket nagbabasa ng Bible, reading the Bible doesn't guarantee transformation. Let me repeat. Reading the Bible doesn't guarantee transformation. Kasi kahit yung Pharisee nagbasa rin ng Bible. Mga researchers nagbabasa ng Bible. Atheist nagbabasa ng Bible. So it's not the reading. It's the seeking. Reading will bring information. Seeking will bring transformation. So don't just read. Seek God. Hanapin mo siya talaga. Hindi lang yung nagbasa ka, kundi
Hanapin mo kasi ang sabi ng scripture sa Matthew 7, seek and you will find. Hanapin mo yung katotohanan. Huwag ka lang magdepende sa preaching ni Pastor Stephen o sa preaching ng ibang tao. Ikaw mismo hanapin mo. Saliksikin mo. At hindi porkit nagbitaw tayo ng verse, hindi mo na i-check. Hanapin mo pa rin. I-double check mo. Tama nga kaya yung preaching? Nasa context nga kaya ito? Kasi ang sabi, seek and you will find. And napakarami pong tao ngayon, marami tayong tanong patungkol sa ating Panginoon. Marami tayong mga tanong na hindi natin masagot-sagot. Kasi puro nagbabasa tayo, pero we don't seek. Ang pangako ng Panginoon, the one who seeks will find. Lahat ng taong naghahanap ay makakatagpo. Katulad ng mga nanay natin, mga kapatid, di ba? Pagka naghahanap tayo, nasa na yung cellphone ko? Ano sasabihin ng nanay natin? Huwag kasi bibig ang ginagamit mo sa paghahanap. Gamitin mo ang iyong mata. Kailangan kasi maging intentional ka talaga sa paghahanap. Pag pumupunta ka ng grocery, pumupunta ka sa Divisoria, anong sasabihin ng mga sales lady? Sir, anong hanap mo? Sabi mo, away. Hanap ko away. Amen. Di ba? Di ba? Kasi alam nilang may hinahanap ka. Alam nilang nandun ka for a reason. Nag-window shopping ka pa. Nagiging intentional sila. Anong hanap mo? Anong hanap mo? Ano sabi na scripture? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Seek and you will find. Hallelujah. Amo, minsan may lumapit sa akin. Dala-dala niya yung cellphone niya. Sabi niya sa akin, Pastor, nakita mo to yung comment na to patungkol sa'yo? Binasa ko yung comment. Video ng preaching ko na hindi Gia Kamanaba ang nag-upload. Merong nag-upload na iba. Apparently, yung video has 5 million views. Sabi niya, Pastor, nakita mo na tong comment na to? Nung tinitignan ko, may isa nag-comment doon, ano ba naman yung suot ng pastor na yan? Pangtambay. Ganyan ba dapat ang bihis ng isang pastor? Now, yung video, 5 million views. So, hindi siya private. Public siya. Pero hindi ko siya alam. It's there. But I don't know it. Na kung mag-i-spend na ako ng 10 seconds to Google it, makikita ko. Ang Diyos parang ganun eh. Public siya, hindi siya nagtatago. Pero hindi porkit hindi mo siya makita, nagtatago ang Diyos. Kailangan mo lang hanapin. And minsan, isa to sa mga mali ko, na gusto kong i-educate din kayo, na minsan, yung mga videos that we have on Facebook have thousands of comments. Pero minsan, ang nahahanap ko lang yung maling comment. And guilty ako dito. That every time na may mga videos tayo, there are thousands of comments. Scroll lang ako ng scroll kasi I'm trying to look for one bad comment. And without me realizing na hinahanap ko yung mali, na hindi ko makita yung mga tama. So, ibig sabihin, kung ano yung talagang i-intentionin mong hanapin, yun yung makikita mo. Kasi nandun naman yung good comments talaga. All along nandun yun. Hindi yun nagtago, hindi yun naka-private. Milyon na nga nakakita eh. Libo-libo na nga nagkomento eh. Pero hindi ko alam. Pero nung hinanap ko, it only takes me 10 seconds. At katulad ng Panginoon, ang Diyos hindi nagtatago sa atin. So sa mga pagkakataong hindi mo siya makita, I say this respectfully, hinanap mo ba siya? Because the one who seeks will find. Napakarami pong magagandang videos, magagandang contents, inspirational, motivational, educational, pero bakit minsan yung nakikita pa rin natin sa Facebook yung mga garbage na content? Because if you will not be intentional about looking for great contents, you will never find it. As sasabihin mo, ito talagang Facebook at YouTube na to, wala nang naidulot na mabuti. Meron. Hindi lang yun yung hinahanap.
Hindi porket lumabas sa feed. Hindi porket nag-appear sa wall. Yun na kagad. Sabi ng Psalms 34 verse 4, I sought the Lord. Everybody say sought. Sa present tense, I seek. Hinanap ko ang Panginoon and He answered me. He delivered me from all my fears. So friends, I want to encourage you. And I say this with all humility, respectfully. Kailan po ang huling beses na nanalangin ka sa Panginoon? Kailan ang huling beses na hinanap mo ang ating Panginoon? Kasi ang prayer po, opportunity yan para mas lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. Seek Him and you will find. Pastor, hindi ko alam ang purpose ko. Seek Him and you will find. Pastor, hindi ko alam ang calling ko. Seek Him and you will find. Hanapin mo ang Panginoon at makikita mo. Because every time you pray to the Lord, every time you worship the Lord, every time you come to the church, online or in person, opportunity yan para mas lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. Unfortunately, for Christian circles nowadays, ang mga prayer natin masyado ng mechanical. Wala nang seeking. Katulad ng Matthew chapter 6, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6, di ba? When you pray, pray like this. Unfortunately, yung ibang intindi nila, ako, ano yung nandun, our Father who art in heaven, ganun na ganun ang prayer. No, listen. When you pray, pray like this. Hindi sinabing pray in these words. Hindi sinabing ganun. Hindi sinabing pray in these words. Ang sinasabi ng Panginoon, pray in this manner. Hindi word for word, but pray in this manner. Ano daw? Our Father. Look at that. Our Father. Relationship agad eh. Hindi na sinabing ganito kayo manalangin. Our boss. Hindi sinabing our president. Hindi sinabing ang our God eh. Sabi, our Father. Pray in this manner. Our Father who art in heaven. It doesn't say pray in these words. Hindi sinabing this is what you pray. Sinabi, this is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. This is the manner of your prayer. Closer and closer. Relationship building. Mapalapit sa ating Panginoon. It's very important mga kapatid that when we pray, hindi tayo nakafocus sa method of praying. Because we want to have relationship sa ating Panginoon. Not even the methods of attending. Di baling nasa likod ako, di baling hindi ko narinig, basta nandun ako sa church, nilinis na ni Lord ang kasalanan ko. No, mga kapatid. Surface relationship yan. Gusto ng Lord, lumalim ka sa iyong pananampalataya. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relationship na malalim sa Panginoon, na ang iyong pagsisimba hindi mechanical, na ang iyong pananalangin ay hindi mechanical, na ang iyong pagbabasa ng Bible ay hindi mechanical. Pastor, nakagawian natin pag nananalangin, nakapikit. So dapat nakapikit. Paano pag nakadilat? Hindi na ba dinidinig ng Panginoon yun? Maganda ang posture. Maganda na ginagalang natin ang Panginoon. Pero the very reason na nakikita ko kung bakit lang tayo pumipikit talaga in the first place is for us to eliminate all the distractions. We close our eyes in the natural and God will open our eyes to the supernatural. That's it. That's it. But beyond that, wala na. So when you pray na nakadilit ang mata o nakaklose ang mata, it doesn't matter as long as you are doing that because you want to rebuild your relationship to the Lord. Amen? Naniniwala po ba kayo sa power ng prayer? Pakitaas po kamay lahat ng naniniwala sa power ng prayer. Pakisigaw ng malakas, do you believe in the power of prayer? Eh, ba't di ka nananalangin? Ang pinaka-obvious na senyales na hindi ka naniniwalang nag-work ang prayer kapag hindi ka nananalangin. Kasi kung naniniwala ka talaga that prayer works, dapat nagpe-pray ka. Kasi you believe it works. So I want to encourage you mga kapatid to pray to the Lord. Invest in Him. Na talaga manalangin ka sa Panginoon. And I believe the reason why many of us are powerless is simply because we are prayerless.
God wants you to seek Him. Naniniwala po ba kayo sa ating Panginoon? Naniniwala ba tayo sa Diyos na buhay? Amen. Why are you not seeking Him? You still believe in a once-a-month Christianity. Why do you settle for Christianity light? I was talking to, last night, I was talking to a newscaster slash host. Medyo famous tong taong ito. Sabi niya sa akin, Pastor, please pray for me. Kasi sabi niya, yung team ko, yung mga staff ko, tingin ko parang hindi sila ganun ka-dedicated sa kanilang mga trabaho. Sa kanyang exact word, sabi niya, parang feeling ko, ginagawa lang nila akong sideline at racket sa kanilang trabaho. Offended siya. Kasi that person is expecting complete dedication, pero yung binibigay ng kanyang staff, tira-tira lang. Yung binibigay nila, ginagawa siyang racket o sideline. And while I was reading that, ang sabi ko, hindi nga kaya ang Panginoon, ganito natin minsan itrato? Now we say we are committed to Him, that we say we love Him, pero ang binibigay lang natin, excess, sobra, na ginagawa mo lang siyang sideline once a week para masabing nagsimba ka, na ginagawa lang natin siyang racket, na ginagawa lang natin siyang takbuhan kapag kailangan natin, pero kapag marami tayo, nakakalimutan na natin ang Panginoon. I want to encourage you mga kapatid. I'm not saying this para i-beat kayo, para i-judge kayo, or i-condemn kayo. I'm just reminding you, iniimbitahan ka ni Lord, lumapit ka. Lapit. Amen. Huwag ka lang mag-expect na yung preaching every Sunday, that will sustain you for the rest of your life. Why do you settle for Christianity light? Why do you serve out of your excess? Unfortunately for some, they serve out of their excess and they call it sacrifice. That's not sacrifice. Sacrifice will cost you something. Worship will cost you something. When was the last time you come to God and say, Lord, speak. Magsalita ka, Panginoon. I want to listen. Sabi ng Bible, be still and know that I am God. Kasi para sa mga Christians, when we seek God, it is a privilege. When we seek God, it is a responsibility. So seek God with all your heart. Jeremiah 29, verse 11 to 13. Some of you are familiar with Jeremiah 29:11. Pero if you read the whole context hanggang verse 13, you will see something. Sabi ng verse 11, Jeremiah 29, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Do you want that? Yes. Next verse. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Gusto mo siya makita? Huwag mo lang siya basta hanapin. Seek Him with all your heart. Parang terno siya sa first commandment, no? Love the Lord with all your heart. Ano sinasabi ng Lord? Mahal mo pala ako eh. Lagyan mo puso. Pusuan mo. Love the Lord with all your heart. Psalm 63 verse 1. Oh my God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and weary land where there is no water. Everybody say, let's go back to that again. Verse 1.
Oh God, you are my God, early will I seek. Alam niyo po ba, ang Hebrew word ng seek dito is to aggressively pursue. Oh God, you are my God, I will pursue you. Because blessed, pinagpala, ang mga tao na naghahanap sa Panginoon with all their heart. You are blessed when you seek God with all your heart. Those who diligently seek the Lord, ang pangako ng Lord, you will find Him. Ano mang tanong na meron sa iyong isipan, ano mang bumabagabag sa iyong puso, kapag hinanap mo ang Panginoon, matatagpuan mo siya. At kapag natagpuan mo siya, matatagpuan mo ang sagot. Lahat ng naghahanap sa Panginoon ay hindi pagkukulangin ng Diyos, sabi ng Bible yan. Sabi ng Bible yan, kapag hinanap mo ang Diyos, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. So guys, friends, family, global fam, huwag nating gawing secondary ang spiritual growth. Make it a priority in your life. Make it a priority in your life. At kapag priority mo na sa kalendaryo mo yan, kapag priority mo na sa schedule mo yan, amen? Huwag ka lang basta maghanap ng free time. Ay, free ako sa Sunday, magsisimba ako. No. I-prioritize mo. Ilagay mo na kagad sa kalendaryo ng 2023. Lahat ng 52 Sundays na yan, magsisimba ako. Wala lagi amen na. It's too much, Pastor. Amen? Amen? I commit myself. Pwede ko nagsasabi, okay, I commit myself to read the entire Bible in 1 year. Lagay mo sa priority. Hindi, magbabasa ako ng Bible kapag may time ako. Mananalangin ako kapag may time ako. That's one way to do it. Maraming gumagawa niyan. Pero I'm inviting you into a new process of putting God a priority. Whatever happens, I am going to prioritize my spiritual growth. And that it will be my decision. Amen? Na ilalagay ko si Lord na number 1 sa aking buhay. I will prioritize my relationship with the Lord. Kaya nga dito sa church, no, every time I stood here, every after I preach, naririnig niyo ako lagi, if you have time, mag-join kayo sa Link Up Group. Every Sunday yan. Every after service, even our online, sinasabi ko, mag-join kayo sa Connect Experience na ginagawa natin via Zoom after the service. Why am I saying that? May mawawala ba sa akin pag hindi kayo nag-groups? Sa totoo lang, wala po. Pero magkakaroon ka kapag sumali ka nito. And I guarantee you, kapatid, when you invest in your spiritual growth, you will see changes happening in your life. Mag-invest ka, kapatid. Mag-invest ka ng panahon, ng oras. We have this growth track na ginagawa natin every Sunday. Paglaan na mo ng panahon, mag-i-start uli yan ng January. Every Sunday yan. Amen. Kung nagtatanong ka, Pastor, I've been attending the church for quite some time. Hindi ko alam kung ano ang next step sa aking buhay. The next step is to join the Link Up Group. The next step is to enroll to our growth track training. At kapag ginawa mo yan, mga kapatid, hindi ko sinasabing kapag ginawa mo yan, mababayaran ng utang mo. Pero ang sinasabi ko lang, kapag ginawa mo yan, mas lalo ka